aso. Talaga lang anak ha, pagsipagan mo sa pag-aaral. Computer ka lang naman eh. Bakit ako ikaw yata yun eh. O, tama na yan mga anak, papasok na kayo. Nay, yung baon po wala namin. Ay, oo nga pala, yung baon nyo. Pasensya na kayo mga anak ha. Yan lang munang maibibigay sa inyo ni nanay. Mahina kasi yung labada ko ngayon eh. Ay, ito nga pala yung mga bag nyo. Basta, tandaan nyo, lagi lang kayong mag-aaral ng mabuti ha. Tara. Bye po, Nay. Hindi napipili ng binhi kung saan ito sisibol. Subalit kung lalaking matatag ang binhi at magiging malagong puno, siya ay may kakayahang magpasa. Ang nais ko, sana ay walang nagugutom. Kahit mahirap kami noon, ay hindi naman kami gaanong nakararanas ng gutom. Minsan ko nang naisip na magtanim ng mga punong kahoy sa mga kalye, mga punong namumunga ng prutas, upang ang mga walang makain at matuluyan ay may prutas na makakain. Ang turo sa amin ni nanay, maging matulunging palagi sa kapwa. Ang mga butil ng gintong asal na pinabaon ni nanay sa amin ay baon ko pa hanggang sa paglaki. Nais ko rin makatulong kay nanay. Ang pag-aani ng pasanin ni nanay noong mga bata pa kami ay nakapagpapasaya sa akin. Hello? Nasaan na ba kayo? Uuwi na talaga ako kanina pa. Iirita na ako ah. Turo ni nanay na kung gagawa ka ng mabuti, huwag kang maghihintay ng kapalit. At huwag na huwag kang mag-aasam ng bagay na hindi mo pag-aari. Nasaan na ba kayo? Uuwi na talaga ako. Ay, thank you. Ganito yan. Alam ko na. Alam ko na. Umuwi na tayo. Kasi tinatawag na. Ngunit, ang pinakaninanais ko ay ang makapagtapos ng pag-aaral. Ang sabi nga ni nanay, ang edukasyon ang susi sa tagumpay. Kaya't kahit mahirap ang buhay namin noon, ay patuloy akong nagsikap sa pag-aaral. Ngayon, ay isa na akong guro sa isang pampublikong paaralang. Humuhubog ng mga mag-aaral na mangarap sa mas maayos na buhay, mas maayos na kinabukasan para sa sarili at para sa bayan. Ako, si Shelo.